muli. Nagagalak ko po kayong makita sa umagang ito. Nawa po ay makatanggap tayo ng sagot mula sa salita ng Diyos. Ayan. Sabi po dito sa ating scripture na sinabi ng Panginoon kay Paul, "Take courage as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." Pag sinabi pong Rome, ito yung lugar na kung saan center sa government, no? Sa mga mayayamang tao. Batignan po natin ano ba yung dapat nating makita as a remnant, no? At ano yung mga binago ng mabuting balita sa ating past, present, at future. Kung makikita po natin ngayon, no, maraming tao naniniwala sila na ang success ay makukuha lang sa good education, sa high-paying job, sa maraming talent. No? Kung titignan natin, those things ay may value. Tama po yun. Kaya sabi ng mundo, work harder. Ano pang sabi ng mundo? Mag-aral kang mabuti. Makipagkumpetensya ka kasi yan yung laban sa mundo. Pero yung mga bagay po na yon ay hindi nakakapagbigay ng true peace or fulfillment ng purpose ng Diyos sa buhay natin. Kasama yun, yung paglago natin physically. Pero nawa, ang una nating maunawaan ay kung paano ba tayo mapapalapit sa Diyos. Kung pakikinggan po natin yung mensahe sa ating headquarters, no? Ang greatest crisis na sinasabi sa mensahe, hindi yung hindi ka matalino, hindi yung mahirap ka, hindi yung nag-iisa ka. The greatest crisis is loss of prayer. Na-lose hold natin yung panalangin na dapat ikaw at ang Diyos ay may relasyon sa pamamagitan ng panalangin. Sa sobrang pagkabisi natin every day, yun yung bagay na nakalimutan natin. And we are afraid kasi baka pag di ako nagtrabaho, maghirap kami. Pag di ako nag-aral, babagsak ako sa grades. We have a lot of fears. Kaya po maraming Christians, no, nalilimutan na din natin yung panalangin. Pero mahal tayo ng Diyos. Kaya ang nais ng Panginoon ay ma-enjoy natin yung prayer at huwag tayong mabuhay sa takot, sa worry, sa stress na katulad na nangyari sa mga unbelievers. Kaya po yung Panginoon, tinuruan niya tayo ng different way to live. Tinuruan niya yung mga disciple, no, na panghawakan yung God's covenant at ma-enjoy yung prayer every day. Kaya pag nagawa natin yung mga bagay na yon, babaguhin ng Diyos yung past natin. Sulat nyo nga po dyan, ano yung mga past na meron sa atin, na nagko-control sa atin para hindi tayo magpatuloy. And then, kapag nagawa nating ma-enjoy yung prayer, i-guide ng Lord yung ating present time. And He will prepare our future. Yun yung nais ng Diyos. Simple prayer can change your past, present, and future. At yun yung nalulose hold natin. Kaya ulit-ulit yung ating missionaries, yung ating mga pastors, no, yung ating mga head pastors sa mensahe na pumasok ka sa prayer early in the morning. At yun pa lang po na-lose hold na natin. That's why paulit-ulit lang yung routine, paulit-ulit yung problem. Kaya po ngayong araw na to, pag-aaralan natin yung patungkol sa ano ba yung 3 times schedules ng remnant. No? At ma-discover natin kung ano yung babaguhin kapag pinanghawakan natin yung God's covenant. So, point number 1 po natin, change your past through the covenant. Kung babasahin po natin yung ating past, no, hindi yung past natin, hindi yung minagawa tayong kasalanan, hindi yung nakapagnakaw tayo, hindi yung nakapatay tayo. Kung babasahin natin ang book of Genesis chapter 3 verses 6 to 7, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, she took some and ate it. Sa Genesis 3 po, ito yung tinatawag nating fundamental problem. Dito pumasok yung kasalanan. Dito nagsimula yung kasalanan. Adam and Eve, no, pinili nilang hindi sumunod sa Diyos.
And because of that sin, ang tao ay napahiwalay sa Diyos. From that day on, lahat na ng tao ay isinilang ng may kasalanan or sinful nature. Kaya po meron tayong tinatawag na 3 fundamental problems. Genesis 3, ito yung separation ng tao sa Diyos. Dito nagsimula ang kasalanan, ang pagkahiwalay ng relasyon ng tao at sa Diyos. Genesis chapter 6, we don't have any choice but to live under Satan's deception. Kaya normal lang, no? Lahat ng nakita natin dyan, normal because they don't have gospel. Genesis chapter 11, people are living for success without God. Ito yung problem. This is the greatest crisis na kailangan nating ma-resolve. Pero we cannot resolve this problem through our own strength. At mula ngayon, noon hanggang ngayon, ito na yung spiritual imprints ng mga tao. Kaya yung mga tao, they affect on how they think, kung paano sila gumawa ng desisyon, at kung paano sila manalangin. Kaya maraming tao, no, nagsasabi, kaya kung isolve yung problema ko kasi may pera naman ako, may alam naman ako, matalino naman ako. Iba, nakadepende talaga sa kakayanan, sa education, sa pera, sa power. Pero kung alam niyo po, kung walang Panginoon, yung heart natin, yung buhay natin will remain empty. Only Christ can solve this fundamental problem. Si Kristo lang po. Bakit pinaunawa sa atin ng Diyos? Kasi may purpose siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Tignan po natin yung buhay ni Joseph. No, yung mga kapatid ni Joseph, ayaw sa kanya. Kaya binenta siya as a slave. Imagine that, no? Nawala sa kanya ang kanyang pamilya, yung freedom, nawala. Nakulong pa siya. So kung titignan natin, ang buhay ni Joseph, parang napakahirap, napakasakit naman ang pinagdaanan niya in the past. Pero alam niyo po anong ginawa ni Joseph? Hindi niya inallow na yung past niya kontrolin yung future niya. Kaya sabi ni Reverend Rio, no, kahapon sa core message, yung future mo is today. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, ito yung future natin. Kaya anong ginawa ni Joseph? Pinanghawakan niya yung God's covenant na kasama niya ang Diyos. Kaya lahat ng ginawa niya during his time, nag-prospered. Mababasa natin yun sa Genesis chapter 39, verse 2. And eventually, ano nangyari sa kanya? Tinaas siya ng Diyos at naging governor ng Egypt. At ginamit siya para ma-save yung maraming tao. So inisip ko noon, nung panahon na nagsisimula pa lang kami sa ministry dito sa Angeles, ang hirap din ng pinagdaanan namin, talagang hindi madali. Kaya kung iisipin mo, pag nandun ka sa sitwasyon na yun, bakit inaalaw ng Lord na mangyari sa'yo? Kasi may plano siya. May tinatawag siyang hidden card. At tayo yun, pine-prepare tayo ng Diyos in the future. Ganon din si Joseph. Hindi madali yung pinagdaanan niya. Kasi kung nakulong na siya, ito na yung hopeless na, kung iisipin mo, di ba? Ito na yung buhay ko, dito na ako nakatadhana, baka dito na ako mamatay. Pero anong sabi niya? Hindi. Hindi ako makokontrol ng past ko. Kaya kung sa atin, meron tayong mga painful memories na hindi natin malilimutan, kung sa family problem man yan, yung failures natin in the past, yung mga disappointments natin, o yung mga regrets natin sa buhay, madami yan, meron tayo yan. Hindi natin mababago kung ano yung nangyari yesterday. Pero sa pamamagitan ni Kristo, God can heal our hearts and change the spiritual imprint in the past. Ito yung ginagawa po ni Kristo. Ang ginagawa ni Christ, hindi yung bigla ka na lang naniwala kay Kristo, bigla kang yumaman.
Ito po yung mga mamaling ideology minsan ng tao. Pero ang binabago po, pinapagaling ng Diyos, yung spiritual imprint sa atin. Yun muna. And then, add-ons na lang yung blessing physically. Kaya wag nating habulin yung mga physical na blessing. Ang habulin natin kung paano natin mai-enjoy yung prayer. Sabi ni Reverend Rio, kahapon, no, pinapakinggan ko yung message. Early morning prayer. Sabi niya, hindi mo naman kailangan i-google ng sobrang daming oras para lang sabihin na nakapag-pray ka in the morning, na nagising ka ng sobrang aga. Pag daw nakarating ka na sa work, sa school, hindi na yun morning prayer. Na-lose hold mo na. So, ang morning prayer na tinutukoy niya is yung pagkagising mo, ano yung una mong ginawa? No, minsan, ang una natin ginagawa, i-check syempre yung cellphone, anong oras na. So that time na lose hold na daw natin, yung morning prayer. So kailangan pagkagising pa lang natin, yung Diyos na, yung prayer na. No? Do not lose your morning. Begin every morning with God. Ano pong sabi sa book of Mark, chapter 1, verse 35? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Kung titignan po natin, no, if Jesus, the Son of God, began his day with prayer, how much more do we need to begin our day with God? Ito po yung tanong sa atin. Morning prayer is not just about praying, no, na sobrang tagal. But it is about giving the first part of your day to God. Kaya sabi ni Teacher Dom, i-restore lagi yung morning devotion. And then, nandun tayo sa time na parang pressure sa atin. But ulit-ulit sa message, kung pakikinggan natin yung message, yun lang. Kasi when we enter into prayer, dun kikilos yung Diyos. Morning prayer is not about routine. Ito yung ibibigay natin, yung buhay natin sa Diyos. No? Before checking our cellphone, social media, o kaya naman yung mga worries, yung mga problem, yung trabaho natin within the day. No? Meet with God first. No? During prayer morning, build down natin yung watchtower of the throne. Ito yung focus sa presensya ng Diyos. At magkaroon tayo ng spiritual strength for the day. Kasi during the day, may battle tayo. And we need to be fully charged. So imagine nyo po, no? Yung cellphone, kapag dinala mo yan, papasok sa school at di mo chinarge, hindi pa matatapos yung araw, lobat ka na. Na same thing din po. In the same way, kung di tayo nakapag-pray in the morning, expect mo na napapasukan na tayo ng unbelief. Kasi wala tayong panangga. Wala tayong weapon. Di tayo nag-prepare. So yun yung nais ng Panginoon. And through early morning, matuturn natin yung mga kahinaan natin into opportunities na yung Diyos kikilos siya. And then, doon napapasok ang sinasabi nilang 300%. So, ano nga po, ma-restore yung mind natin through prayer. When we start our day with God, yung heart natin magiging peaceful. Yung mind natin magiging clear kasi nakapag-pray tayo. And our faith becomes bigger and stronger. Amen? Tanungin nga po natin sa sarili natin, paano ko ba sinisimulan yung umaga ko? So, ito yung challenge sa atin. Ulit. Kaya yung Panginoon, di siya nagsasawang ulit-ulitin yung message hanggang sa magawa natin. Kaya yung message, ulit-ulit lang kasi hindi pa natin nararanasan. Kaya the Word of God is a reminder na makapasok tayo dun sa nais ng Diyos. Yung Diyos ba, yung una kong mini-meet every day? So these are the challenge. Pangalawang punto po natin,
Discover the mystery of today or yung present day natin. Ano pong sabi sa Book of Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano po ibig sabihin na to? Bago si Jesus umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na huwag kayong dumepende sa inyong mga lakas. Anong sabi niya? As sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi kung wala yun, hindi nyo kayang mabuhay. Now, sometimes, we have so many talk, marami tayong mga bagay na pinag-uusapan na hindi necessary, na nagli-lead sa atin ng unbelief. Kaya nawa, may we always ask ng guidance ng Holy Spirit para mas maging clear. Ano ba yung, bakit ba ako nandito? Bakit ko ba ito ginagawa? So nawa, bilang isang Kristiyano, bilang isang remnant, may we always live inside God's power. Every day, lumakad tayo sa Panginoon. Estudyante ka, manggagawa ka, magulang ka, teachers, pastor, inihanda na ng Diyos yung field para sa'yo. At kailangan natin yun makita. Kaya yung tinatawag na build the highway. Ipin-repair na ng Lord yung lugar, yung great road para sa'yo. Kaya maraming tao iniisip niya, ano ba gagawin ko ngayon? Pero yung remnant, yung anak ng Diyos, ang lagi niyang iniisip o tanong sa Diyos, Lord, what are you already doing today? And how can I join your work? Dapat ganun yung tanong pala natin. Kasi tayo po ay partnership ng Diyos para gawin yung world evangelization or saving the field. Now, during the day, ano pong gagawin natin? Confirm God's answer. Nakapag-pray tayo in the morning. And during the day, meron kang nakita. Merong problem na sumalubong sa'yo. Ano gagawin natin? Confirm the answer. Kaya sabi ni Reverend Ryu, enjoy morning prayer and spend the day doing 3 things. Ano po yun? Confirm God's answer, lumakad tayo or walk the journey of the throne, hold on to the word we receive during worship. Kaya instead na mag-worry tayo sa lahat ng problema, sabi nga ni Pastor Cho, hindi nawawala ang problema, dumadami, lumalaki, umihirap. Instead of worrying about the circumstances that we have, ang tanong natin, Lord, ano yung gusto mong makita? Ano yung tinuturo mo sa akin? Bakit meron akong ganitong pagsubok? Sometimes, yung sagot ng Diyos, hindi alisin yung problema eh. Ang panalangin natin, Lord, alisin mo na tong tao sa harapan ko, alisin mo na yung problema ko. Ito yung prayer natin. Pero sometimes, hindi inaalis ng Diyos yung problema. Binibigyan niya tayo ng sagot, ng wisdom, ng peace, ano pa? Patience, mga new opportunity para dun sa problema na yun. Kaya kung iniisip mo mawawala yung problema mo, hindi ko mawawala yung problema. Kaya nga ang kailangan natin, makita, makonfirm, ano yung sagot ng Diyos sa akin ngayon. Papasok ka na naman, meron kang kinaiinisan. Classmate mo, teacher mo, ka-workmate mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo. May we always see the answer ng Panginoon. Yan, patuloy po tayo. No, God's covenant is greater than our circumstances. Kaya ikaw, you are very, very, very important person. VVVIP. Kaya yung circumstances natin, may greater answer na binigay yung Diyos. Ano pong sabi sa Romans chapter 8, verse 28? And we know that in all things, God works for good and for those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya sabihin mo sa Diyos, Lord, tinawag mo ko. Ibigay mo yung answer na para sa akin. No, kaya minsan, iisipin natin,
Yung mga tao nagdedesisyon based sa kung ano yung kalagayan ng buhay nila. Masaya sila. Pag ang buhay madali, masaya. Kapag ang buhay mahirap, nalulose hope na ng hope. Pero bilang Kristiyano, dapat daw iba tayo. May we live by God's word, not by feelings. So ito yung mga challenge sa atin ng Panginoon. Sometimes, kung ano nararamdaman mo, yung doon tayo nagre-react. Pero sabi ng Panginoon, mabuhay tayo differently and we live by God's word. Ayan, tignan po natin yung buhay ni Abraham. God promised Abraham that he would become the father of many nations. Genesis chapter 12, verse 2. Pero dumating yung maraming taon, maraming nangyari. No? Maraming painful moments din sa Abraham. Tumanda na lang siya, no? Si Sarah ganun din. Tumanda siya tsaka pa lang siya nagkaanak. Kung titignan po natin, ang buhay parang napaka-imposible. Pero si Abraham, nung naniwala siya sa Diyos, pinulfill ng Lord yung prayer niya. Sometimes, yung prayer natin, yung sagot, it will take years. 10 years, 20 years, 30 years, we don't know. Kaya sabi ng Panginoon, wait. Pagpapalain ko yung mga tao na nag-iintay hanggang sa huli. Kaya kung inaakala mo, yung buhay mo ngayon, wala nang pag-asa, ang nais ng Panginoon ay mag-intay. God's promises may seem delayed, but they are never forgotten, sabi nga. Hindi nalilimutan ng Diyos yung mga single prayer na meron tayo. No, may mga panalangin tayo sa pamilya, you are waiting for healing sa mga may sakit, ano pa, sa mga anak, no? Yung focus natin, nawa ay dun sa salita ng Diyos. God's covenant give peace during the storm. Acts 27:23-24. Last night, an angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul, you must stand trial before Caesar." Nung si Paul po ay papunta na sa Rome, sumakay siya ng barko. Suddenly, may biglang dumating na bagyo. At napakalakas ng hangin. Kahit yung captain or yung sailor, hindi na makontrol yung ship. Sa sobrang lakas ng bagyo during that time. So maraming araw yung lumipas, hindi nila makita yung liwanag, even yung bituin sa gabi. So ibig sabihin, may storm pa, may bagyo pa. So ang lahat ng nakasakay doon, naniniwala sila, mamatay na tayo dito. So can you imagine yung takot ng mga tao inside the ship, tapos sa kalagitnaan sila ng karagatan na may bagyo, malaking hangin, waves, no? Pero may isang tao na nakasakay doon na peacefully praying. Sino kaya yon? Si Paul. Dahil yung Diyos ay kumilos at nagsalita kay Paul, anong sabi ng Panginoon sa kanya? You must stand before Caesar. Kaya naniwala si Paul, no, na ang salita ng Diyos more than doon sa storm na meron siya. Imagine, no, na may taong nag-promise na susunduin ka. Tumawag yung kaibigan mo. Huwag kang aalis dyan, susunduin kita. Naniwala ka na yung tao na yon susunduin ka. So, nag-intay ka. Hindi ka nag-alala kasi may darating that time. In the same way, ganun din yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Paul that time. Naniwala siya na yung pangako ng Diyos mangyayari. He knew that if God promised Rome, patitigilin niya yung storm para makarating siya doon sa place na inihanda ng Lord sa kanya.
So, tignan po natin. Sometimes we experience family problem. So, it might be our storms. Sa church, meron din tayong storms. Sa kapwa natin, sa relationship, meron tayong storms. Katulad ng pinagdaanan ni Paul during his journey papunta sa Rome. Yung question po natin, hindi yung kailan ba darating yung storm? But yung question natin, panghahawakan ko ba yung salita ng Diyos kapag dumating yung storm? O yung problema, yung mabigat na problema? Pag sinabi kasing storm, talagang magigiba, mayayanig, mawawasak. So sometimes we have problem like that. Pero ang tanong ng Kristiyano, kaya ko bang humawak sa pangako ng Diyos kapag may storm tayong naranasan? Kaya po yung pananampalataya, it is trusting God's promise even when circumstances seems impossible. Kaya kapag wala ka ng hopeless ka na, doon kikilos yung Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, umaga pa lang, manalangin ka na. The future belongs to those who pray. So anong future ine-expect natin? Maganda, syempre. Maginhawa po, syempre yun yung future na nais namin. Pero ano pong sabi sa book of Daniel, chapter 10, verse 12? Do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. Ano po ibig sabihin na to? Si Daniel, nag-pray siya faithfully. For how many days, hindi siya nakatanggap ng answer. So, nag-pray ka, hindi ka nakasagot ng answer. So, ang initial reaction natin, hindi ako dinidinig ng Diyos. Kasi ang tagal ko na, parang 3 years ko nang pinagpe-pray. 10 years na, umabot na ng 20 years. Wala pa akong answer. So, hindi ako dinidinig ng Diyos. Pero alam niyo po, yung the moment you pray, heavens move. Kaya anong sabi ng Diyos kay Daniel? From the first day you prayed, I heard you. Kaya kung nanalangin ka, dininig ka ng Diyos. Kung di ka nanalangin, huwag kang mag-expect na maganda mangyayari sa'yo. No, ganun lang po siya. Sometimes, no, feeling natin na yung Diyos wala. Kasi nga wala tayong answer. Puro problema every day. But God is working even when we cannot see it. Kaya yung prayer mo, it never waste. Every prayer na ino-offer natin sa Panginoon reaches His throne. Kasi anak niya tayo eh. Love niya tayo. Kaya anong ginawa ni Daniel? He remained faithful even in Babylon. He refused to stop praying. Kasi that time, bawal silang manalangin, bawal silang mag-preach ng salita ng Diyos. No? Yung king made it illegal. Anong ginawa ni Daniel? He continued praying 3 times a day. 3 times a day. So ngayon po, ilang beses po tayo nananalangin every day. Now, God honored His faithfulness by shutting the mouth of the lions. Imagine that. Dahil si Daniel, he continued praying, pinatapon siya sa lions den. Pero doon pinakita ng Diyos, kahit na sobrang laki ng nakaabang sa'yo, kakagating ka na ng problema. When you pray, aalisin ng Lord yun. No? God may not always remove yung trials right away or immediately. He always stay with those who trust Him. Nandyan, kasama mo yung Panginoon. No, meron ka mang pinagpe-pray for years at walang sagot, do not stop praying. Pag prayer meeting po namin, we always keep on praying sa mga taong nakasama natin sa church, even sa mga remnant natin na busy. Sabi ko sa kanila, walang titigil hanggat
Hindi tayo nakakakuha ng sagot sa ating panalangin. Now, sometimes, yung mga tao, umalis sila, then babalik sila, aalis, babalik, that's okay. Kaya tayo na nandito, do not stop praying. No, God hears every prayer offer natin through our faith. No, His timing is always perfect. May timing yung Lord. Heaven's response to the prayer of God's people. Ano pong sabi sa Revelation chapter 8, verse 3 to 5? Another angel was given much incense to offer with the prayer of all God's people on the golden altar before the throne. Now, sometimes, minsan yung prayer natin, baka mali yung prayer natin. Hindi tinanggap ng Diyos. O kaya naman, wala naman nakaka-notice ng panalangin ko, ng ginagawa ko. Lagi po nating tatandaan, narinig tayo ng Diyos. Heavens notice our prayer. Tinetreasure ng God yung mga panalangin, yung mga hiling ng anak niya. Bilang magulang, yung mga anak natin madaming request, unlimited nga eh. Ma, gusto ko ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Ang dami, binibigay niyo po ba agad? Binibigay ba agad? Sometimes kung tight ang budget natin, pag-iintayin natin yan. Minsan nakalimutan na nga natin, umabot na ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, di natin nabigay. Ganon din yung Panginoon. Bilang isang magulang, alam natin yung pangangailangan ng anak. So, hintayin mo natin yung perfect time schedule ng Diyos sa atin para makuha natin yung mga sagot sa ating mga panalangin. Kaya ano pong dapat nating gawin? Hold on to God's covenant every day. No, yung prayer natin, early in the morning, umpisahan na natin before making decisions. No, do not let fear control your future. No, remember, yung kabutihan ng Panginoon sa atin, katulad ng ginawa niya kay Daniel, kay Esther, kay Abraham, kay Paul, kay Peter, same din yung Diyos na meron tayo ngayon. Ang kailangan lang natin gawin, remain faithful and do not stop praying. No, hold on to God's covenant until the end. Sa ating point number 4. Acts chapter 23, verse 11, the following night, the Lord stood before Paul and said, take courage as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Hold on to the covenant of God. Ano pong sabi sa Hebrew 10:23? Let us hold unwavering to the hope of profess, so He would promise His faithful. Ang paghawak po sa salita ng Diyos, sa covenant ng Diyos, it is continue believing sa mga pangako niya, even when we do not immediately see the answer. Kaya kapag nanalangin ka, may strength ka. Kahit may problemang dumating nung araw na yon, kaya natin. Salita ng Diyos hindi nagbabago. Magbago man yung tao, yung feeling mo, ano pa yung situation mo, pero yung word ng Panginoon never changes. Amen? God's promise never fail. Kaya katulad ng sinabi ng Diyos kay Daniel, do not be afraid, Daniel. Simula pa lang nung nanalangin ka, sinent mo na yung mind mo, yung buhay mo, you remain humble, naririnig kita. Ngayon po yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya dapat po bilang isang remnant, magkaroon tayo ng 3 strength every day. Una po, kalakasan na binigyan ng Diyos ang ating nakalipas. Your past, your sin, no more, sabi ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Bagong nilalang ka na. No matter how your past look like, Christ can make you
new. Pangalawang bagay po, eyes to discover today's mystery. God is working, no, in your home, in your school, in your workplace, in your church. Kaya anong tanong natin sa Diyos? Lord, show me your work today. Ano yung inuutos mo sa akin? May anak kang makulit, may kapatid kang pasaway, may mga kaibigan kang tumalikod na. Ano yung nais ng Diyos gawin sa'yo? Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and He will make your path straight. Trust in the Lord. Pangatlong bagay po, eyes to see God's future. The futures belongs to God. Kaya, instead of living sa takot, sa problema, mabuhay daw tayo sa salita at sa pangako ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to give you hope and future. Ito yung pangako ng Diyos. Kaya kung naguguluhan ka, always meditate this verse. When we hold on to God's covenant, we can walk forward with confidence, of course, because He has already prepared our way. No, for our conclusion po. Si Paul, nung na-reach niya yung Rome, no, nakarating siya sa Rome kasi yun yung promise ng Lord. Pero hindi pinakita doon, kaya na-reach niya doon kasi matalino siya, magaling siya. Na-reach niya yung Rome because God had already promised. Pangako ng Diyos yun. Kaya kung yung Rome mo, yung pamilya mo, maging successful, yung buhay mo, hold on to God's promise. So you must also testify in Rome. I-testify natin si Kristo. Si Joseph, naging governor siya kasi pinanghawakan niya yung God's covenant. Ganon din si Daniel, naging impluensya ng kingdoms kasi he continues praying. So may gagawin tayo. Na minsan nag-iintay tayo without any action. Nag-iintay lang tayo. Na without action, yung pananampalataya natin, baliwala. Ganon din yung early church. No, na-save nila yung lugar nila, yung bansa nila, dahil pinanghawakan nila yung pangako ng Diyos. The same God who worked in their lives, siya din yung God na nag-work sa atin ngayon. Kaya do not lose hope. No matter your past has been, pangit man yan, sobrang worse man yan, God can redeem it. God can heal it. No matter your presence look like, kinukutsaka man ngayon ng tao, pinandidirihan man tayo ng tao, pinapersecute man tayo ng tao kasi nag-share tayo ng gospel. God is at work. Kasama natin yung Diyos. No matter what your future holds, God's covenant will never fail. Kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, yun yung mangyayari. It's all about trusting God during the process. No, nasa process tayo. Hinuhulma tayo ng Diyos para maging perfect, para pagdating natin doon sa place na inihanda ng Diyos, we are ready. As a remnant, let us become people of prayer, people of covenant, and people who live for world evangelization. Yun yung purpose ng buhay mo. Wala nang iba. Kung yung ine-expect mong purpose ng buhay mo, yumaman, hindi yun yung purpose ng Lord. Ang purpose ng Lord, hindi ka lang basta yumaman, but to do world evangelization. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa po, no? As we hold on to God's covenant, ma-heal yung ating past, ma-transform ang ating present, at ma-open ang ating future. And this is the true life of a remnant. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ni-remind mo kami that we are a remnant and we should live inside the covenant. Salamat, Panginoon, for healing our past and preparing our future and guiding us through our present time. Kaya, Lord, salamat po sa mga sagot at sa mga sagot pang darating sa buhay namin. Kaya i-prepare nyo kami, Panginoon. Help us to wake up early in the morning and to start our day
the best part of our day inside prayer. At in the daytime, may we confirm the answer. And in nighttime, Panginoon, makita namin yung plano mo, yung mga bagay na inihanda niyo po sa amin. At katulad po ni Paul, ma-reach din po namin yung room na inihanda niyo para sa amin. Katulad ni Daniel, hindi kami magsawang manalangin kahit people persecuted us. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-trust fully sa salita mo that you will be with us until the end. Pagpalain niyo yung mga kapatiran namin na narito, Panginoon. Dalangin ko na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay maranasan nila, Panginoon, at ang pagbabago ng sitwasyon ay maranasan sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng oras sa panalangin at restoration ng aming relationship sa Panginoon. Maging ang kapatiran namin na wala, Panginoon, nakakaranas ng karamdaman, Lord, Ikaw yung maggabay at magbago ng kanilang sitwasyon, Panginoon. Ingatan niyo sila. Dalangin ko po ang bawat isa na narito, Panginoon, na kami ay maging matagumpay sa salita mo. At anumang gawa ni Satanas, Panginoon, upang malusold namin yung time sa aming early morning prayer, sa aming daytime na makita yung answer, at sa aming nighttime, Panginoon, para makonclude that you are the Christ, the Son of the living God, the solution to all our problem. Lord, tulungan niyo kami na maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Salamat po, ito po aming panalangin. Amen.